Day 1. Ay, day 2 na pala. Sorry, day 2 na pala kami today. Yan, si Tony, si Kuya. And we are here sa Bacara Tower. OMG. Welcome mga kabiyahe. Good morning. Hello mga kabiyahe, hello, good morning. So this is Bacara Ruins Tower for today's vlog. Dito tayo sa mainit na araw ng Municipality of Bacara. Tara, let's go. Nalaman ko kay Kuya Driver na ang Bacara ay naging sikat dahil sa Bacara Domeless Tower na ito, dahil nawala ang ulo kung saan nakalagay ang bell. Ang bell tower na ito ay ginawa noong 1828 at ito ay may height na 50 meters at ang diameter ay 16 meters. So malaki talaga siya. Tara at iikutin natin itong bell tower. Dating kilala ang Bacara Domeless Tower na ito dahil ito ang pinakamataas na bell tower noong 19th century sa Pilipinas. Pero dahil sa dalawang malakas na earthquake na yumanig sa buong Bacara, kaya naputol yung ulo na kung saan nakalagay nga yung bell. So ngayon, ito ay tinatawag na nilang Domeless Tower. So nakikita ninyo ang lawak ng paligid niya, nasa tabi lang siya ng daan. So makikita ninyo na hinayaan na nila yung mga ruins kung saan sa nangyaring earthquake, nandyan pa rin yung mga bato, yung mga original talaga na structure, hindi nila ginalaw or pinalitan. Pero may mga restoration silang ginawa para tumibay pa rin yung tower na ito. Kaya ako sa inyo, if you want to see this video, if you want to travel, watch this video hanggang matapos tayo dahil super ang ganda. Yan, adjust ko lang yung cam. Sobrang nakakatuwa na makita ang national cultural treasure na ganito, at nakakamanghang malaman na ito ay gawa sa local materials katulad ng coral bricks and lime. So sobrang ganda talaga ng ginawa ng ating mga ninuno. A few moments later. At dahil merong domeless bell tower, nandito din malapit ang St. Andrew's Catholic Church. And this was founded by Augustinian priests who dedicated for St. Andrew. So, ang ganda talaga ng kanilang parish church na ito at ako lamang ang papasok dahil yung mga kasamahan namin ay naghihintay na. So, tara. So it's a very old church. So tayo ay nasa Ilocos Norte and this is a very old church. At dahil hindi tayo pwedeng magtagal dito, so let's just offer a prayer tapos magpicture at alis na agad. Five minutes later. And balik na tayo. One hour later. Alright, dito tayo sa Cape Bojidor Lighthouse. Kakababa lang namin doon sa van namin. Kasi ito yung parang
stop kapag nagutom yung mga people. So, magta-tricycle going to the lighthouse. Magbabayad kami ng 10 pesos. Yan. 10 pesos daw. Ayan. Oh, ilan kasya? Tatlo. Ha? Dalawa lang sila? O, ayan. Dalawa doon. Ay, meron pa kasama. Ay, may kasama pa. May kasama pa. Apat yata. Ay, 3 sa loob. Yung katulad ng sa ating kagabi, 4. Dalawa ba? Okay. 3 naman sa loob. Isa sa likod. Ang nakita lang kayo sa minute. 4 yan. 3 sa loob. Oo. Saka ating kagabi. Ito po. 4 na nga sa loob. 4 yun? Hindi, 3 lang. 2 magkatabi. 10 lang yung bayad. Doon sa kabila tayo. Tara, Lex. Oo, pwede pa lang 4 eh, kasi 3 tayo. 4 nga, katulad nga sa atin kagabi, tayo pa rin yun. Oo, di ba? At napag-alaman natin na ito palang Cape Bojidor Lighthouse, ang pinakamataas na lighthouse sa buong Pilipinas. Kaya kami ay excited na at tayo ay papunta na doon. Kaya tara, let's go! Tingnan natin kung anong meron sa taas nito. Tara, let's! Ayan na yung lighthouse. Ayun. So, lalakad tayo papunta doon. From that hagdan, pasok tayo doon. So, yung mga kasamahan natin, mga kagrupo natin, ayan, nagpipicture-picture muna. Ganda kasi ng view dito. Super. Diba? Tingnan ninyo. Ang ganda. Kaya pala maraming pumupunta dito. No wonder, ito talagang isa din sa mga nire-recommend ng mga kuya natin sa group tour. Okay, so let's go na. Tara, akyat na. Ano na pala ako dito sa babakan? Ha? Tara, akyat na tayo. At nakapag-smile na rin kami. O, diba? Kasi sa haba ng aming nilakad papunta dito, o, ayan ang view. Sobrang ganda. Grabe. Nakakamangha talaga ang ganda dito sa tuktok. As in, o, diba? Wala na ako masabi. Okay, so papasok na tayo dito sa Cape Bojidor Lighthouse. So, pagpasok natin dito, magbabayad tayo ng 50 pesos bago tayo makaakyat doon sa may hagdan. Medyo maraming turista today, kaya matagal-tagal din tayo diyang nakapila. So, tara, let's go na! A few moments later. Hindi sumabay sa akin sila Tony kasi pagod na daw silang umakyat na naman. Ang dami kasing akyatan dito na mangyayari. Kasi nga 'di ba mataas siya. So yan yung buong lugar sa baba at samahan niyo akong ikutin natin ito. The Lighthouse Pavilion. Parola ng Cape Bojidor. Yan, parola. So, sobrang luma na. Check natin ulit. Dinisenyo ito noong 1887 at natapos ng 1890.
naging pangkasaysayan siya noong 2004. Ayan, so nirenovate na siya, preserve yung structure, kaya siya sobrang ganda na lighthouse. Kasi ayan o, yan ang binabantayan niya, yung buong lugar na yan ng Ilocos. Yan ang binabantayan niya, diba? Tara, ikot tayo. Faro de Cabo Bojidor, Bogos Probinsya ng Ilocos Norte. Yan siya. Yung red dot. Yan. Yes. So, nandyan tayo nakatayo ngayon. At ito yun. O, tingin niyo nyo. 1892, the opening of Cape Bojidor. At yan yung mga tao. At dyan tayo nakatayo. See? Sobrang ganda. Imagine nyo yun, diba? Oh. Sobrang ganda. At eto naman yung pababa kanina. Yan yung grounds niya. Tapos maraming mga turista din ang mga nandito. At ito naman yung mga kagamitan ng lighthouse. Ayan. Mga luma na talaga siya. Siguro mga ano na yan, mga replica na lang yung makikita natin. But yung mga nasa pictures na yan, yan talaga yung mga totoong pangyayari. O, diba? Ganda. So, maraming kwarto ang nandito sa lighthouse na ito. Sobrang laki niya. Tsaka spacious talaga. Kasi dito talaga natutulog, dito nakatira yung mga nagbabantay ng lighthouse. So, imagine nyo na lang gaano sila karami kasi napakalaki ng lighthouse na ito. Much later. At nandito na tayo sa pinakadulo ng lighthouse na ito. Yan ang hagdan hanggang doon sa pinakatuktok niya talaga. But dahil daw sa lindol, hindi tayo pwedeng umakyat doon. Kasi maraming beses nilindol ang lugar na ito at delikado siya. So ang gagawin natin, picture-picture na lang muna. Ayan, so bonggang-bongga ang mga pictures natin dito. Pero may nagtatanong sa akin, yung kasama natin, sabi nila bakit daw ginawa yung lighthouse, anong purpose. So itong lighthouse na ito ay para ito sa mga yung dumadaan ng mga barko para hindi sila sumadsad, para safe yung mga barko dito at para din makita nila na merong land area. So makikita din kung merong mga kaaway na paparating during the Spanish period. So ito yung dahilan kaya naglalagay ng lighthouse. Ayan. So pauwi na tayo. Let's go, let's go. 5 minutes later. Nauhaw at nagutom kami kaya dumaan muna dito saglit. So nag-order si Tony ng maiinom at makakain. Tapos diretso na tayo, pabalik na ng van. Baka sasaglit kami para sa mga souvenirs nila dito. Tapos pauwi na. Kaya thank you makabiyahe kung umabot ka man dito sa dulo ng aking vlog. Maraming salamat talaga sa pagtutok at panonood. Thank you so much po sa lahat ng ating mga subscribers and silent viewers. Salamat! Bye!